Nakaranas ka na ba na magpuyat sa isang mamahaling apartment sa New York o London habang namomroblema sa credit card o kaya naman ay biglang nakansela ang flight mo sa huling sandali? Kapag kinuha mo ang phone mo at tumawag sa customer service, may sasagot sa iyong isang boses na sobrang bait, professional at ang ganda ng English accent. Magpapakilala siya bilang si John, Mary o Kevin. Pero ang totoo niyan, ang signal ng tawag mo ay naglakbay na ng mahigit 13,000 milya sa ilalim ng Pacific Ocean, dumaan sa kung ano-anong fiber optic cables sa ilalim ng dagat para lang makarating sa isang kumikinang na skyscraper sa Manila sa gitna ng mainit na gabi sa tropiko. Welcome sa kaharian ng Business Process Outsourcing o BPO dito sa Pilipinas. Hindi lang ito basta serbisyo. Isa itong dambuhalang imperyo ng ekonomiya, isang money-making machine na bumago sa mukha ng lipunan ng bansa sa loob ng 2 dekada. Mula sa mga unang call center noong early 2000s, naging call center capital na ng mundo ang Pilipinas. Ito ang tunay na inahing manok na nangingitlog ng ginto para sa ating ekonomiya. Pero ngayon, kung titingnan natin sa lente ng economics, nasa harap tayo ng isang malaking bangin. May bagong bida sa teknolohiya na nagbabantang gibain ang buong sistemang ito. Para maintindihan mo kung gaano kalaki ang invisible empire na ito, kailangan nating himayin ang anatomy ng ekonomiya ng Pilipinas. Ang BPO industry ay direktang nagpapakain sa mahigit 1.2 milyong manggagawa, isang numerong nakakalula para sa isang developing nation. Pero hindi lang ito tungkol sa mga taong naka-headset habang nakikipag-usap sa mga kano. Sa bawat isang BPO job na nalilikha, nagkakaroon ng multiplier effect sa macroeconomics na nagbubunga ng 3 hanggang 4 pang trabaho sa retail, transportasyon, security at lalo na sa real estate. Ang mga sikat na lugar gaya ng Bonifacio Global City o Makati, na puno ng mga kumikinang na office buildings, mga coffee shop na bukas 24/7 at mga high-end na condo, ay nabubuhay dahil sa perang dumadaloy mula sa mga international outsourcing contracts. Halos 8 hanggang 10% ng GDP ng bansa ay galing dito at nagpapasok ito ng mahigit 30 bilyong dolyar taon-taon. Sa tuwing may krisis sa mundo, ang perang dolyar na galing sa BPO kasama na ang padala ng mga OFW ang nagsisilbing panangga ng bansa para hindi tuluyang gumuho ang halaga ng piso laban sa inflation. Isang perpektong simbios, ika nga. Ang pag-arangkada ng Pilipinas sa BPO world ay hindi tsamba lang. Resulta ito ng pagsasama-sama ng kasaysayan, dami ng tao at tamang timing sa ekonomiya. Kung tatanungin mo kung bakit tayo ang pinili ng mga dambuhalang kumpanya mula Amerika at Europa, ang unang dahilan ay ang ating dila. Hindi gaya ng ibang bansa sa Asia, ang Pilipinas ay may education system na lulong sa English simula pa noong panahon ng mga Amerikano. Higit pa sa accent na madaling intindihin, ang mga Pinoy ay may malalim na koneksyon sa pop culture ng Amerika. Ang isang agent sa Cebu ay kayang makipagtsikahan sa isang customer sa Texas tungkol sa Super Bowl o sa weather sa New York na parang magkapitbahay lang sila. Ang cultural empathy na ito ang nagtatanggal sa harang ng telepono, kaya mas swabe ang customer experience kumpara sa mga center sa India o Eastern Europe noong una. Sa mundo ng serbisyo, kung saan ang binebenta mo ay experience at satisfaction, ang pagkakaintindihan sa kultura ay isang kayamanan na mahirap tapatan ng kahit sino. Ang pangalawang sangkap sa DNA ng tagumpay ng Pilipinas ay ang tinatawag na labor arbitrage o ang pagkakaiba ng presyo ng sahod. Noong early 2000s, ang isang kumpanya sa Amerika ay kailangang magbayad ng 15 hanggang 20 dolyar kada oras para sa isang local customer service agent, hindi pa kasama ang insurance at office space. Pero nang ilipat nila ang trabaho sa Manila, ang gastos ay biglang bumagsak sa sangkapat o sangkalima na lang, habang ang quality ng trabaho ay pareho lang o mas magaling pa dahil sa dedikasyon ng mga Pinoy. Para sa mga Fortune 500 companies na laging pressure sa kanilang mga shareholders sa Wall Street, ang math na ito ay masyadong masarap para tanggihan. Sa kabilang banda, para sa mga Pinoy, ang sahod na 3 hanggang 500 dolyar noon ay isang life-changing opportunity. Mas mataas ito kaysa sa mga tradisyonal na trabaho sa bansa.
Isang bagong graduate pa lang ay pwedeng nang maging middle class, makabili ng gamit ng hulugan, makapag-travel at makatulong sa buong pamilya. Ang gap na ito ang humigop sa pinakamatalinong kabataan ng bansa para magpuyat sa loob ng mga call center. Pero kung mura lang ang habol at magaling na English, madali tayong mapapalitan ng ibang bansa kapag tumaas na ang cost of living dito. Ang ikatlong sikreto kung bakit tayo pa rin ang lodi ng mga global corporations ay ang kulturang malasakit. Sa Tagalog, ang malasakit ay hindi lang basta pag-aalaga. Kasama rito ang empathy at ang pagiging handang magtiis para sa iba. Sa industriya ng customer service, kung saan laging may mga galit, frustrated, at kung minsan ay bastos na customer, ang pasensya at likas na bait ng Pinoy ang nagsisilbing psychological armor. Hindi lang sila nagbabasa ng script, marunong silang magpakalma ng emosyon ng nasa kabilang linya. Dahil dito, ang mga CSAT o Customer Satisfaction Scores natin ay laging panalo, habang ang ibang bansa ay nirereklamo dahil sa pagiging robotic o kawalan ng pasensya, ang mga Pinoy ay laging pinupuri dahil sa init at pagiging tao sa bawat tawag. Ang kulturang ito ang nagpabago sa Pilipinas mula sa pagiging murang outsourcing destination tungo sa pagiging strategic partner na hindi pwedeng mawala sa global value chain. Ang huling piraso ng puzzle ay ang tinatawag na demographic dividend. Habang ang mga bansa sa West Japan at pati na ang China ay mabilis na tumatanda, ang Pilipinas ay may napakabatang populasyon. Ang average age dito ay nasa 25 lang. Taon-taon, daan-daang libong graduates ang lumalabas sa eskwelahan na puno ng energy at tech savvy. Ang mga kabataang ito ang nagsisilbing gasolina ng dambuhalang BPO machine. Handang-handa silang baligtarin ang kanilang body clock at magtrabaho sa gabi para lang makasabay sa oras ng North America. Dahil marami ang supply ng tao, madaling palakihin ng mga BPO companies ang kanilang operasyon mula 1,000 hanggang 10,000 empleyado sa maikling panahon nang hindi kinakapos sa tao o biglang tumataas ang pasahod. Ang kombinasyon ng neutral English, murang presyo, malasakit at batang workforce ang naging perfect launchpad natin. Noong kalagitnaan ng 2010s, formal nang tinalo ng Manila ang Mumbai bilang undisputed capital ng call center industry sa buong mundo. Pero syempre, walang imperyong tatagal habang buhay nang walang kalaban. At heto na nga, ang time bomb na kung tawagin ay generative AI ay nagsimula ng mag-countdown. Ilang taon na ring naririnig ng BPO industry ang babala na kukunin ng automation ng trabaho ng tao. Pero ang mga lumang chatbot noon na parang sirang plaka ay masyadong tanga para palitan ng isang Pinoy agent. Laging pinipindot ng customer ang 0 para lang makakausap ng totoong tao. Pero nang dumating ang mga large language models gaya ng GPT-4 o Claude, nagbago ang usapan. Hindi ito parang pasabog na papatay sa industriya overnight. Sa halip, parang itong virus ng AI cells na unti-unting kumakalat sa katawan ng ekonomiya. Ang bagong AI ay hindi lang nakakaintindi ng lengguwahe. Kaya na rin nitong mag-isip, mag-analyze ng context, magkunwaring may empathy at gumawa ng may hirap na task sa loob lang ng milliseconds. Hindi ito napapagod, hindi nagkakasakit, hindi nagrereklamo sa night shift at higit sa lahat, ang gastos sa pagpapatakbo nito ay halos libre na. Ang labor cost advantage ng Pilipinas na dati ay ating pinakamatalas na sandata, ngayon ay tila mapurol na sa harap ng computation power ng mga dambuhalang data centers. Kailangang maintindihan na hindi papatayin ng AI ang buong industriya agad-agad, pero unti-unti nitong kinakain ang mga simpleng trabaho sa ilalim ng ecosystem. Isipin mo ang trabaho sa call center na parang isang iceberg. Mahigit 60% ng mga tawag ay tungkol lang sa mga paulit-ulit na bagay. Nakalimutan ang password, gustong i-check ang order status, nagtatanong tungkap sa refund o naga-update NG credit card. Dati, kailangan mo ng isang hukbo ng libu-libong empleyado sa Manila para gawin ang mga boring na task na ito. Ngayon, ang mga AI systems ay kayang-kayang tapusin ang mga request na ito mula simula hanggang dulo ng hindi kailangan ng tao. Tatawag ang customer, magsasabi ng problema sa natural na pananalita, iintindihin ito ng AI, kukuha ng data sa system, gagawin ng utos, at sasagot sa boses na sobrang swabe na pwede mo pang piliin ang emosyon.
Para sa mga global corporations, ang math ay simple lang. Bakit ka magbabayad ng $500 kada buwan para sa isang agent sa Pilipinas na magre-reset lang ng password kung ang API ng OpenAI ay kayang gawin yon sa halagang barya lang? Ang ilalim ng BPO pyramid ay mabilis nang natutunaw. Ang pagtunaw na ito ay isang existential threat o banta sa buhay ng macroeconomics ng Pilipinas. Ang tradisyonal na voice support ay isang dambuhalang job machine na tumatanggap ng mga taong may sapat lang na skills. Para sa maraming kabataang galing probinsya, sapat na ang maikling English training at basic computer skills para magkaroon ng stable na trabaho at maging middle class. Pero kapag ang mga simpleng task na ito ay binura na ng AI, ang unang baitang ng hagdanan patungo sa pag-unlad ay mababali. Ang mga BPO companies ngayon ay nag-alinlangan na sa pag-hire ng mga entry-level positions. Mapapansin mo na ang mga job postings para sa basic support ay pababa na sa mga job platform sa Manila. Kung magpapatuloy ito, daan-daang libo o baka milyon-milyong manggagawa ang nanganganib mawalan ng trabaho o hindi na makapasok sa market sa susunod na 3 hanggang 5 taon. Ang time bomb na ito ay hindi lang tungkol sa pagbaba ng kita ng mga kumpanya, kundi ang panganib ng kaguluhan sa lipunan kapag ang mga kabataan ay wala nang mahanap na trabaho habang ang presyo ng bilihin sa syudad ay patuloy na tumataas. Isang malaking sakit sa ulo ito para sa gobyerno. Gayunpaman, para maging fair tayo, kailangang makita na ang BPO industry ay hindi lang iisang bloke. Isa itong komplikadong ecosystem na may iba't ibang level. Ang reaksyon ng bawat level sa AI ay magkakaiba. Kung ang ilalim na puro paulit-ulit na trabaho ay wasak na, ang gitnang bahagi naman ay dumadaan sa isang evolution. Kasama rito ang mga trabahong gaya ng Tier 2 o Tier 3 tech support, pag-aayos ng mga komplikadong reklamo na kailangan ng tamang judgment, o kaya naman ay outbound sales na kailangan ng galing sa pagkumbinsi at pag-intindi sa psychology ng tao. Sa level na ito, hindi kalaban ng AI kundi isang co-pilot. Ang mga agents ngayon ay may mga AI tools na nag-analyze sa emosyon ng customer in real time, nagbibigay ng summary ng transaction at nagmumungkahi ng pinakamagandang solusyon sa screen nila. Ang AI ang gumagawa ng mabibigat na data processing sa background para ang tao ay makapag-focus sa pagbuo ng relasyon, pagpapakita ng tunay na empathy at paggawa ng mga strategic na desisyon sa bawat tawag. Ito ang pagsasama ng bilis ng makina at talino ng tao. Sa panahon ng AI co-pilot, ang definisyon ng productivity sa BPO ay binabago na. Dati, ang basehan ng galing ay ang average handling time o kung gaano kabilis matapos ang tawag at kung ilang tawag ang nasagot mo sa isang shift. Pero dahil sinala na ng AI ang lahat ng madaling request, ang mga tawag na nakakarating sa tao ngayon ay puro mahihirap na case, mga komplikadong gulo o mga customer na galit na galit na. Ngayon, ang sukatan ng tagumpay ay quality na, hindi na quantity. Hindi na kailangan ng mga BPO ng isang hukbo na mga taong nagbabasa lang ng script. Ang kailangan nila ay mga super agents. Ang isang super agent ay marunong mag-manage ng impormasyong binibigay ng AI habang ginagamit ang critical thinking at finesse sa komunikasyon para ayusin ang problema ng malupit. Mas mataas ang sahod sa mga posisyong ito, pero mas kaunti ang taong kailangan dahil dito, magkakaroon ng malaking hati sa workforce. Ang mga marunong sumabay at gumamit ng AI ay aangat ng husto habang ang mga sanay lang sa robotic na trabaho ay mabilis na iluluwa ng system. Kung aakyat pa tayo sa taas ng pyramid, makakarating tayo sa Knowledge Process Outsourcing o KPO. Ito ang bahagi na ligtas sa bagsik ng AI sa ngayon at ginagamit pa nga ang AI para lalong lumaki ang value. Ang KPO ay hindi tungkol sa pagsagot ng phone o basic support. Ito ang mundo ng mga data analysts, software engineers, market researchers, graphic designers at financial consultants. Dito sa tuktok ng pyramid, hindi naghahanap ang mga kumpanya ng murang tao. Naghahanap sila ng utak, expertise at creativity na hindi kayang gawin ng mga algorithm.
Ang isang medical data analyst sa Manila ay pwedeng tumutulong sa isang ospital sa Boston para ayusin ang treatment plan ng pasyente gamit ang big data. Ang isang financial analyst naman ay pwedeng gumagawa ng risk models para sa isang investment fund sa London. Sa KPO, ang halaga ng bawat tao ay napakataas at ang kita ng mga kumpanya rito ay mas malaki kaysa sa tradisyonal na call center. Ito ang tinatawag na promised land, ang kailangang puntahan ng buong service industry sa Pilipinas. Dahil sa paghahating ito, may isang napakahalagang tanong para sa ekonomiya ng Pilipinas. Kaya ba nating tumalon at i-upgrade ang buong ecosystem mula sa tradisyonal na voice support patungo sa high-value KPO services gaya ng finance, healthcare, legal at data analytics? Hindi ito isang natural na pagbabago na mangyayari lang habang natutulog tayo. Isa itong madugong karera laban sa oras. Ang paglipat mula BPO patungong KPO ay nangangailangan ng malaking pagbabago, hindi lang sa mga kumpanya kundi sa mismong core ng education system ng bansa. Hindi mo pwedeng kunin ng isang high school graduate, i-train ng 3 linggo at asahan na magiging anti-money laundering analyst siya para sa isang international bank. Ang kailangang kaalaman, international certifications, logic, at galing sa paggamit ng mga komplikadong software ay malalaking pader na kailangang akyatin. Kung hindi mabilis na makakapaglabas ang Pilipinas ng mga dekalidad na manggagawa para sa KPO, may iwan tayong nakabaon sa lumulubog na ilalim ng pyramid habang ang malalaking kita ay mapupunta sa ibang bansa na mas magaling sa math at engineering. Para mas makita natin ang hamon, tingnan natin ang healthcare KPO. Sikat ang Pilipinas bilang exporter ng mga nurse at medical workers sa buong mundo. Taon-taon, libo-libong nursing graduates, pharmacists at medtechs ang lumalabas sa ating mga kolehiyo. Pero hindi lahat ay gustong mangibang bansa. Ang mga medical professionals na ito ang gold mine para sa healthcare, KPO. Imbes na nasa tabi ng kama ng pasyente, ang mga registered nurses sa Manila ay gumagawa na ngayon ng medical coding, nag-check ng insurance claims, nag-analyze ng clinical data o nagbibigay ng telehealth advice sa mga pasyente sa Amerika. Ang trabahong ito ay nangangailangan ng malalim na kaalaman sa medical terms, pagsunod sa HIPAA privacy laws at pag-intindi sa mga komplikadong medical records. Pwedeng tumulong ang AI sa pagbabasa ng text, pero para sa medical judgment o tamang pag-code ng isang surgery para sa insurance, kailangan pa rin ang utak ng tao. Ito ang natural na advantage ng Pilipinas na dapat nating gamitin para umakyat sa value chain. Pumunta naman tayo sa financial KPO. Ang mga dambuhalang investment banks sa Wall Street, mga hedge funds sa London at mga global insurance companies ay hirap na hirap mag-cut ng cost sa kanilang back office dahil sa hirap ng ekonomiya. Kaya naman inililipat nila ang mga komplikadong trabaho sa mga KPO centers sa Pilipinas. Hindi na ito simpleng bookkeeping lang. Ang mga financial experts sa Manila ngayon ay gumagawa na ng credit risk analysis, capital market research, financial modeling, at lalo na ang anti-money laundering at know your customer. Sa mundo ng finance na punong-puno ng mga batas, ang paghahanap ng mga kaduda-dudang transaction o criminal networks ay nangangailangan ng matalas na pagsusuri at investigative mindset. Ginagamit ang AI para iscan ang milyon-milyong transactions bawat segundo para maghanap ng red flags. Pero ang huling desisyon kung ibablock ang account o isusumbong sa autoridad ay nasa kamay pa rin ng tao. Para manalo rito, kailangang mag-produce ang Pilipinas ng mga taong bihasa sa international finance at may mga certifications gaya ng CFA o CPA. Ang ikatlong level na mahirap pero malaki ang kita ay ang legal at tech KPO. Sa legal side, ang mga top law firms sa mundo ay kumukuha na ng mga paralegals at lawyers sa Pilipinas para sa mga nakakapagod na trabaho gaya ng contract review, e-discovery para sa mga kaso, legal research, at pati na ang paggawa ng patent applications. Ang batas sa Pilipinas ay may pagkakahawig sa common law ng Amerika kaya malaking advantage ito. Sa tech side naman, ang demand para sa cybersecurity, cloud management at AI engineers ay sumasabog na. Kailangan ng mga kumpanya ng mga security operation centers na gising 24/7 para bantayan ang kanilang network laban sa mga hackers.
Ang paglipat sa mga high-end knowledge services na ito ay hindi lang magliligtas sa atin sa AI, kundi babaguhin ito ang imahe ng Pilipinas sa mundo. Mula sa pagiging murang tagasagot ng phone, magiging global hub tayo ng talino at digital services. Pero siyempre, ang vision na ito ay may mga malalaking hadlang sa totoong buhay. Ang pinakamalaking hadlang at ang Achilles heel ng ating strategy ay ang education system. Para mapalago ang KPO, kailangan natin ng tuloy-tuloy na supply ng STEM graduates. Pero ang anatomy ng ating education system ngayon ay may malalang sakit. Sa loob ng maraming dekada, ang pagsabog ng tradisyonal na BPO ay nagkaroon ng negative side effect. Hinikayat nito ang mga kabataan na kumuha na lang ng maiikling English courses para mabilis magkatrabaho at magkapera imbes na magtiyaga sa mahihirap na engineering o computer science degrees. Ang resulta ay ang malalang skills mismatch sa buong bansa. Reklamo ng mga KPO companies, hindi sila makahanap ng sapat na data engineers, AI experts o financial analysts na pasok sa international standards kahit na marami pa ring walang trabaho sa mga kabataan. Ang pagbabago ng education system ay napakabagal na proseso na aabutin ng dekada habang ang AI ay nagbabago buwan-buwan. Ang gap na ito sa skills ay isang butas na pwedeng magpabagsak sa pangarap nating umakyat sa value chain. Bukod sa edukasyon, ang pangalawang harang ay ang ating infrastructure, physical man o digital. Para magpatakbo ng isang KPO center na humahawak ng sensitibong financial data o medical records, kailangan ng mabilis na internet, walang delay at sobrang stable na connection. Pero ang Pilipinas, na may mahigit 7,000 isla, ay matagal nang hirap sa fiber optic network na kulang-kulang, mahal na internet at bilis na laging nasa ilalim ng global rankings. Dagdag pa rito ang problema sa kuryente. Ang mga brownout ay normal na lang sa maraming lugar, kaya ang mga skyscrapers sa Manila ay kailangang umasa sa mga generator na tumatakbo sa mahal at maduming diesel. Hindi matatanggap ng mga international clients na mapuputol ang meeting o mawawala ang data dahil lang sa palpak na kuryente. Kung hindi maglalabas ng bilyon-bilyong pondo ang gobyerno para ayusin ang digital infrastructure at kuryente, ang mga foreign investors ay lilipat sa ibang bansa na mas maayos ang pundasyon. Dahil sa banta sa buhay ng industriya, hindi pwedeng tumunganga lang ang gobyerno. Alam nila na kapag gumuho ang BPO, damay ang buong ekonomiya. Babagsak ang piso, mawawala ng pambayad sa utang ang bansa at tataas ang unemployment. Kaya naman, naglalatag na sila ng mga pulisiya. Ang mga economic zones o PEZA ay patuloy na binibigyan ng tax incentives para hindi umalis ang mga kumpanya. Higit sa lahat, tinutulak na ang isang national AI strategy para i-reskill at i-upskill ang milyon-milyong manggagawa sa tulong ng private sector. Ang DICT ay nagmamadali na ring maglatag ng broadband projects at magtayo ng innovation hubs. Pero ang problema, ang tulong ng gobyerno ay laging nahaharang ng mabagal na burokrasya, korupsyon at pabago-bagong polisiya tuwing nagpapalit ng presidente. Ang laban na ito ay hindi lang laban ng mga kumpanya, kundi test ng galing ng ating gobyerno. Sapat ba ang bilis at talino ng ating mga leader para protektahan ang ekonomiya laban sa bagyo ng teknolohiya? Kung titingnan natin sa mas malawak na pananaw, ang kwento ng BPO sa Pilipinas sa gitna ng AI wave ay ang pinakamalinaw na halimbawa ng middle income trap sa digital age. Ang isang bansa ay gumagamit ng murang labor para umangat, pero kapag tumaas na ang sahod at nagbago ang teknolohiya, nawawala ang advantage na yon. Kung hindi makakaisip ng bagong paraan para lumago gamit ang innovation at high productivity, mai-stuck ang ekonomiya sa gitna at hindi na kailanman magiging mayaman. Ang call center empire ang nagahon sa atin sa kahirapan, pero ngayon, ang sobrang pag-asa sa murang outsourcing ang siyang nagiging tanikala natin. Kung hindi natin mababasag ang invisible glass ceiling na ito para makapunta sa tuktok ng pyramid, haharap ang Pilipinas sa isang lost decade. Aalis ang mga investors, hihina ang bagong middle class, at maglalaho ang pangarap ng maunlad na bansa. Ito ang turning point kung saan ang bawat desisyon ngayon ang magdidikta sa ating kinabukasan sa susunod na 50 taon.
Habang nahihirapan ang Pilipinas sa pag-aayos ng sarili, ang mga kalaban sa buong mundo ay hindi natutulog. Ang India, na lodi sa IT outsourcing, ay mabilis nang isinasama ang AI sa lahat ng kanilang serbisyo at pinapasok na rin nila ang mga areas kung saan tayo dati ang bida, hindi lang India. Pati ang mga bagong players sa Africa gaya ng South Africa, Kenya at Rwanda o sa Latin America gaya ng Colombia at Mexico ay humahabol na. Ginagamit nila ang AI para mapaliit ang gap sa language skills at quality. Halimbawa, ang isang agent sa Bogota ay pwede nang gumamit ng AI voice cloning para magsalita ng perpektong English na parang taga-Amerika nang walang ka-accent-accent. Ang ating dating ipinagmamalaking cultural affinity at galing sa English ay pinapatag na ng teknolohiya. Ang labanan ngayon ay hindi na kung sinong mas mura, kundi kung sinong bansa ang mas marunong gumamit ng AI sa pinaka-creative at efficient na paraan. Pero sa likod ng mga numero at graph na ito, may kwento ng tao. Kwento ito ng milyon-milyong kabataang Pinoy na gabi-gabing pumapasok sa mga skyscrapers, nagsusuot ng headset at nagtatrabaho ng 12 oras sa gitna ng matinding pressure. Sila ang mga single mothers, mga panganay na nagpapaaral sa mga kapatid at mga taong naghuhulog para sa sariling bahay. Para sa kanila, ang AI ay hindi lang isang abstract concept sa news. Isa itong multo na nagbabantay sa kanilang kinabukasan. Pero ang mga Pinoy ay kilala sa pagiging resilient o matatag sa gitna ng kahit anong sakuna. Mula bagyo hanggang krisis, ang mga kabataang ito ay hindi basta-basta susuko sa makina. Marami na ang nag-aaral mag-code, kumukuha ng data management courses at naghahanap ng mga niche jobs na hindi pa kayang gawin ng AI. Ang flexibility at ang hindi pagsuko ang ating pinakamalaking invisible resource sa labanang ito para sa survival. Isa pang strategy para mabuhay ay ang paglipat ng industriya sa mga probinsya. Dahil sa mahal ng gasto sa Metro Manila at Cebu, ang mga BPO ay lumilipat na sa tinatawag na next wave cities gaya ng Iloilo, Bacolod, Davao at Clark. Ang pagpunta sa probinsya ay nakakatulong sa mga kumpanya na makatipid sa upa at sahod habang nagbibigay ng trabaho sa mga taong ayaw ng makipagsapalaran sa Manila. Dahil sa pag-unlad ng fiber optic sa mga malalayong lugar, nagiging posible na ito. Pero ang AI ay nakabuntot din sa paglipat na ito. Ang mga trabahong dinadala sa probinsya ay ang mga basic jobs na siya ring unang tatamaan ng automation. Kaya naman, ang paglipat na ito ay parang pag-extend lang ng oras, isang pansamantalang lunas sa sakit. Pero hindi ito ang pangmatagalang solusyon laban sa bagsik ng artificial intelligence. Kasabay ng pagbabago ng mga kumpanya, sumasabog din ang freelance economy sa Pilipinas. Daan-daang libong dating call center agents ang lumilipat na sa Upwork o Fiverr para maging virtual assistants, social media managers o graphic designers para sa mga kumpanya sa ibang bansa. Ang nakakatuwa rito, ang mga freelancers ang pinakamabilis mag-adapt sa AI. Dahil wala silang sinusunod na mabagal na boss sa kumpanya, agad nilang ginagamit ang ChatGPT o Midjourney para pabilisin ang trabaho nila. Ang isang VA sa probinsya ay kaya nang mag-manage ng buong marketing campaign, magsulat ng content at mag-design ng graphics ng mag-isa dahil sa tulong ng AI. Ang gig economy na ito ay nagbibigay ng kalayaan pero may kapalit itong panganib. Walang insurance, walang long-term contract, at walang safety net kapag nagkasakit o nagkaroon ng recession. Habang sinusubukan nating umakyat sa value chain para humawak ng sensitibong medical at financial data, may isa pang malaking problema, data privacy at security. Ang paggamit ng generative AI ay nangangahulugan na ang mga sikretong impormasyon ng customer ay pwedeng mapunta sa cloud ng ibang kumpanya. Ang mga batas gaya ng GDPR sa Europe at data laws sa Amerika ay sobrang higpit. Kapag nagkaroon ng data leak sa isang KPO sa Pilipinas dahil sa maling paggamit ng AI, tapos ang tiwala ng buong mundo sa atin. Kaya naman, ang susunod na laban ay hindi lang kung sino ang mas magaling sa AI, kundi kung sino ang may pinaka-secure na system. Ang malalaking kumpanya ay naglalabas na ng milyon-milyong dolyar para sa cybersecurity at paggawa ng sarili nilang AI models imbes na gumamit ng public tools.
Ang cyber architecture ang naging bagong pundasyon para hindi gumuho ang ating economic Rubik's Cube. Huwag din nating kalimutan ang epekto sa ating pera. Ang tagumpay ng BPO ay nagpasok ng baha-bahang dolyar sa bansa na nagpapatatag sa piso. Pero sa economics, double-edged sword ito, parang Dutch disease. Kapag masyadong malakas ang piso, nahihirapan ang ibang export industries gaya ng agriculture at manufacturing na makipagkumpetensya. Nagiging dependent ang ekonomiya sa iisang poste lang, ang outsourcing. Ngayon, kapag humina ang daloy ng dolyar dahil sa AI, ang Bangko Sentral ay mahaharap sa malaking problema. Kapag biglang bumagsak ang kita sa BPO, pwedeng sumadsad ang halaga ng piso, tataas ang presyo ng bilihin, at ang unang tatamaan ay ang mga mahihirap. Kaya ang pag-save sa BPO industry ay hindi lang trabaho ng tech companies, kundi isang national security mission para mapanatiling stable ang ating buong ekonomiya. Dahil sa pressure ng AI, ang mga kumpanya sa industriya ay dumadaan na sa malawakang paglilinis o consolidation. Ang mga maliliit na BPO na umaasa lang sa murang tawag ay unti-unti nang nilalamon ng lupa. Wala silang pera para bumili ng mahal na AI software o magbayad ng matatalinong data analysts. Sa kabilang banda, ang mga dambuhala gaya ng Accenture, Concentrix at Teleperformance ay lalong lumalaki. Binibili nila ang mga mahihinang kalaban, nagtatayo ng sariling AI labs at nag-aalok ng kumpletong serbisyo mula strategy hanggang operasyon. Ang industriya ay nagiging oligopoly kung saan ang kapangyarihan at kita ay nasa kamay na lang ng iilang higante. Ang paghahating ito ay lalong nagpapalaki ng gap sa pagitan ng mga global giants at mga local companies na hirap lumaban sa sarili nating bakuran. Kung iguguhit natin ang pinakamasamang senaryo, ano ang mangyayari kung mabigo ang Pilipinas sa test na ito? Kung hindi nagbago ang edukasyon, kung palpak pa rin ang internet, at kung ang AI ay naging mas matalino kaysa sa atin ng napakabilis, sa senaryong yan, sasabog ang BPO bubble. Milyon-milyong square meters ng office space ang mababakante at guguho ang commercial real estate market. Ang mga kondo na dati ay puno ng mga agents ay magiging ghost towns. Tataas ang unemployment sa mga kabataan at darami ang krimen. Ang ambag ng industriya sa GDP ay liliit, magkakaroon ng budget deficit ang gobyerno at hihina ang piso. Ang mga kabataang akala nila ay middle class, na sila ay babalik sa hirap o mapipilitang mag-OFW gaya ng kanilang mga magulang. Ang time bomb na ito, kapag sumabog, ay lalamunin ang lahat ng pinaghirapan natin sa nakaraang 25 taon. Isang madilim na hinaharap na ayaw isipin ng kahit sino, pero isang panganib na hindi pwedeng baliwalain. Pero ang kasaysayan ng ekonomiya ay nagtuturo sa atin na ang mga malalaking shock sa teknolohiya ang siyang nagtutulak sa tunay na innovation. Sa mas positibong pananaw, ang AI ay hindi mamamatay tao, kundi isang apoy na susubok sa ating galing. Sa pag-alis ng mga boring na trabaho, pinipilit ng AI ang Pilipinas na magising at baguhin ang sarili. Kung kaya nating pagsamahin ang ating likas na malasakit at galing sa serbisyo sa talino ng makina, makakagawa tayo ng bagong advantage na hindi kayang kopyahin ng kahit anong algorithm. Ang isang medical o financial advice na may tulong ng AI, pero sinasabi ng isang boses na may malasakit at pagkakaintindihan, ay laging mas mahalaga kaysa sa isang bot na walang kaluluwa. Ang pagbabagong ito ay masakit, pero kailangan para matanggal ang mga mahihinang bahagi at magkaroon ng isang mas malakas at mas matalinong KPO ecosystem. Ang inahing manok ay hindi mamamatay. Naglulugas lang siya ng lumang balahibo para tumubo ang mga pakpak ng isang tech phoenix. Ang imperyo ng call center sa Pilipinas sa harap ng AI storm ay isang kwentong puno ng kabaligtaran. Ito ay ang ating inahing manok na nagbibigay ng yaman. Pero ito rin ay isang time bomb na pwedeng sumira sa ating lipunan kung hindi ma-diffuse ng tama. Ang laban na ito ay hindi na tungkol sa kung sinong mas mura o sino ang mas magaling mag-English. Ito ay isang test para sa survival ng isang bansa. Kaya ba nating basagin ang glass ceiling ng middle income trap? Ayusin ang edukasyon, baguhin ang infrastructure at maging isang global knowledge hub?
o haharangin tayo ng mga AI neurons sa pintuan ng bagong digital age? Ang sagot ay hindi natin malalaman agad. Pero isinusulat na ito araw-araw sa mga coding classes sa Manila, sa mga desisyon ng gobyerno at sa tiyaga ng milyon-milyong manggagawang ayaw maiwan. Ang lumang panahon ng BPO ay tapos na at ang bukang liwayway ng bagong ekonomiya ay paparating na. Ano man ang mangyari, ang anatomy ng ekonomiya ng Pilipinas ay hindi na muling babalik sa dati. Salamat sa pakikinig sa pagsusuring ito.